Oh, yan na. Yan na pong itsura niya sa kabuuan. Di ba? Malinis tignan. Ganda. And ito, instantly nawala yung ammonia, mga kabokals. Hi guys, amazing na buhay. Ay, nandito tayo sa kumpare kong may tindahan ng bigas, rice dealer siya. Ngayon, kinailangan ko kasi ng rice hull, ipa. Siya po kasi humahango ng bigas sa Intercity sa may Bukawi. Ayan o. Nagpasabay po tayo ng 10 sako. Sabi ko patubuan na lang niya. Kasi imbis na tayo papupunta ron, edi sa kanya na lang hassle free. O ganun din, magagasolina rin tayo, magpapagod pa tayo. Ito guys, oh. Ayan. So ito daw po ay 70 pesos ang isa. Ayan mga kabokals. 70 pesos ang isa. Nandito po ito sa J&J Electronics, oh. J&J Electronics, meron silang tindahan ng mga pagkain ng hayop, bigasan at saka electronic repair shop. Yeah. Kaya shoutout kay paring Rafael Mora. Ayan, pre. Thank you. Asa na kaya siya? Ayan. Ate mo na siya, no? Paring Rap? Ha? Umuwi sa kanila. Ayan. Ano to? Kunin ko na to. Saan nyo daw yan eh? Oo nga. Tapos, may Gcash kaya siya? Ayan po. Ayan. I-Gcash ko na lang yung bayad. Ayan. So, kakarga na natin, guys. Mga kabokals. Baka umulan eh. Ha? Ayaw mo ba? Ano, iya ka? Ayan, iya si ate. Kasi akong customer ni Kuya. Ayan, nakabili na sa atin ng bake yan. Mga kabokals. Si ate. Ilan ba nakuha mo sa akin, bake? Dalawa. Yan, dalawa. Yan, nanganak na. Napakanabangan niya na. Tagpipito. Kumita na ako. Oo, kumita. Kumita na siya. Doon pa yon. Anak pa ni George yun. Ni George Boy, the Wonder Boy. Anak pa ni George yun. Yung nakakuha niya sa atin. Kuya, maging ano ko. Motivation. Ayan. Na-inspire siya. Dahil sa vlog natin, mga kabokals. Napanood ko lang sa vlog. Tapos nag-alaga na rin siya ng native pigs. Nagtuloy-tuloy na. Ayan. Hanggang ngayon, meron ka pa, no? Opo, ngayon. Meron pa siya alaga hanggang ngayon, mga kabokals. Ayan, karga na natin to. At baka umulan, no? Nagbabadya na naman umulan. Ayan, guys. Karga na natin. Bago bumagsak ang ulan. Then, i-Gcash ko na lang yung bayad. Dalawang balik siguro ako nito, mga kabokals. Ano? Ha? Can you see it? Can you see the look? Ay, pre! Gcash ko na lang. Gcash ko na lang. Ay guys, si paring Rap. Siya yung ating siya yung humahago ng bigas sa Intercity. Kaya nagpasabay tayo ng iba. Paring Rafael Mora. Meron siya electric shop dito sa tapat po ng Villa Annapolis. Electric shop, may tindahan ng bigas, tindahan ng mga pagkain ng hayop. Yan. Yun pa yung Gcash mo, pre? Ha? Yan yung Gcash po? Yan. Yan, sige. Gcash ko na lang, ha? Oh. Buti na ako kagad. Ano? Ang ano pa niyan, bayad pa ako eh. Ha? Ikaw kukuha ka dun sa ano? Ay, yung ikaw magsasahod? Oo. Wala. Kaya na, nagbayad na sige, bayaran ko na lang. Nag-ano na, ikaw na lang, ano? What? What? Pero, 50. oo. Ang isang Oo. ang isang ganyan. Isang ganyan. Oo, kaya ginawa ko na lang ng kasi nag-ano pa eh, yung nagbayad na lang ako dun sa Nagbayad ka na lang doon? boy ng Oo. Kaya, Ano talaga, mahal talaga doon. kasi libre lang yun eh. Oo nga. Ano lang to eh. Kumbaga, tatapon na lang dapat na lang. Kaya, balikan ko iba, pre. Ha? Balikan ko iba. Hindi kaya. Ano, teka. Ano ba? Kopyahin ko muna yung Gcash mo. Ay, pero sa bahay ko na yung Gcash, pre, ha? Sige, wala problema. Wala akong data eh. Mura na. Yan. Kasi,
Sakto pala yung pagkaka-PM ko sa kagabi. Oo, kasi namili naman ako ng bigas. Oo. Buti pala naisipan ko mag-PM na kagad kagabi. Ano yung ilalim ng ano? Ah? Ilalim ng poultry? Oo. Di ba yung mga manok ko, free range? Oo. Pero meron silang bahay. Yung bahay nila, yun ang tatambakan ko ng ipa. Kasi ayan na mga kabokals. So, i-apply na natin yung ating nabiling ipa. Ngayon, pag-usapan muna natin, saan ba napupondo ang amoy sa isang free range area na manukan? Saan ba talaga nagmumula yung mabahong amoy? Ayan. Siyempre guys, doon sa lugar na kung saan ay doon sila madalas magtumpukan. Doon sila natutulog. Kasi doon po naiipon ang kanilang mga dumi. In our case, dito po sa ating coop. Yan, kasi dito sila nagtutumpukan, dito sila natutulog. Ayan, napopondo po yung kanilang mga dumi. Yan, dyan, mga droppings po. Kaya lang, since lupa kasi yung kanilang ginagalawan dito, kahit po naiipon po dyan ay nadudurog po yan kasi permis po nilang natatapakan. Pagka araw na po sila nagagalawan na, ay permis po nila natatapakan, nadudurog na. Kaya lang, napupondo pa rin po dyan yung kanilang mga droppings. So sa katagalan po, nagbi-build up po yung ammonia. Yung ammonia, yun po ang mabaho yung ammonia pagka yun po ay nag-build up. Ngayon, nagbi-build up lamang po ang ammonia pagka concentrated po yung droppings nila sa isang lugar. Katulad nito, dito po naiipon yung kanilang mga droppings. Kaya dito po, nagkakaroon ng build up ng ammonia. Whereas dito sa labas, dito ay nagda-droppings din sila, syempre. Kaya lang, baliwala po dyan. Una-una kasi, ayan, kung nakita nyo, nasisikatan po ng araw. Nasisikatan na araw. So, doon pa lang sa araw po ay nanoneutralize na yung pag-build up ng ammonia kasi natutuyo po kagad yung droppings nila. So, wala na pong chance na mag-build up yung ammonia. Eventually ay nadudurog na ito, natuyo, and then humahalo po sa lupa. Yan. So, ito yung range area nila. So dito po ay walang problema, hindi po nag-aamoy yan. Ito subok na subok ko na po yan. Ako po ay 7 years na dito sa aking alagaan. 7 years na po akong nagpe-free range sa baboy pa, doon po sa mga nakasubaybay sa akin. Sa baboy pa, alam nyo naman yung aking mga baboy dati, siyam na inahin, isang barako. Naka-free range lang po yun doon sa likod. Wala pong linis-linis yun. Ang kanilang mga pupo ay humahalo lang din po sa lupa. So parehas kung konsepto, pareho lang po sa baboyan, sa free range native pigs at ang manok, halos parehas lang po yan. Ammonia lang naman po kasi ang nagiging problema natin sa pupo ng mga alaga, kaya bumabaho yan. So sa free range area nga po, wala po nagiging problema dyan kasi natutuyo, nadudurog na po kagad ang kanilang mga pupo. So ang dapat natin kontrolin ay itong sa loob. Ito po ang dapat nating kontrolin. Yan lang po. Pag ito po na-control natin, ay wala po tayong nagiging problema dyan. Subukan na po yan. Again, ako po yung 7 years na dito. Subukan na po yan. Kahit po doon sa mga heritage chicken natin, ganun din po. Ganun din po ang ginagawa natin. So ito nga, ako po yung naghahanda na rin kasi. Sa tag-init kasi mga kabukas, wala po nagiging problema sa tag-init Hindi po masyadong bumabaho ang alagaan pagka sa tag-init po kasi dry po yung lupa, madali po natutuyo yung mga pupo nila. Kaya lang pagka pumasok na po ang tag-ulan, ayan na, diyan na po talaga nag-aamoy yan pagka hindi po naayos or wala sa sistema, ay mamamaho po talaga pag dumating po ang tag-ulan. Ang kambing po ganun din yan. So pagka nandiyan lang sila, hindi po masyadong maamoy yan. Pero yung silong po nila na kung saan ay nagiging concentrated yung mga pupo nila, diyan po nagbi-build up yung ammonia, diyan nagbi-build up yung amoy. Kaya naman po yan, in-scrape out natin yan, winawalis natin yan, in-schedule natin yan, sinasako natin yung pupo or pinamimigay natin sa ating mga kapitbahay na nag-gardening doon sa ating subdivision. Mamaya nga po ay may bibigyan ako ng isang timba ng pupo ng kambing, nangihingi siya. Yun pong isang pamamaraan natin para di mo control yung amin ng kambing. And isa kasi ang kambing kasi mga kabokals,
Mas maamoy ito compared sa ibang alaga. Baboy, manok, mas maamoy ang kambing. Mas matindi ang amoy niyan. Kaya naman po, tayo po ay nakaposisyon na medyo malayo po sa kabahayan. Ayan. Ayan po yung mga kabahayan. Ayan, di ba? Ang ating kambingan ay nandito sa likod. Ito naman po ay wala na nakatira dyan. Ito po ay may baboy din sila dyan. Ayan, baboy, ano yan? Baboy yan ng mga Canadian yan. Ayan. May baboy din sila dyan. And ayun, may poultry din sila. Poultry yan mga kabokals. Mga Canadian na may-ari niyan. Ayan. So ito ay vacant lot. Wala na nakatira dyan. Kaya dito po tayo nakaposisyon. And ayan po yung dating nating free range area ng baboy. Ayan po. Kasi inaano rin na po natin yung mga, syempre kapitbahay natin, iisipin din natin yan. Kasi sa sarili natin, alam naman natin magiging epekto niyan di ba? Kaya ano pa lang, on the onset pa lang ng pagse-set up yun ng inyong alagaan, isa sa alang-alang nyo na kagad yung mga kapitbahay nyo. Hindi naman po hadlang yan na nasa, ito naman kasi hindi naman to talaga residential na wala. Alam niyo guys, kung kayo po yung magpupunta dito sa lugar namin, marami pa rin po nagbababoy dito sa paligid natin. Hindi lang po akong naghahayupan dito. So marami pa rin po, lalo na yung mga talagang old tenant na yung mga taga rito talaga lumaki, tumanda. May mga babuyan po yan. Hindi nila basta-basta matatanggal yan. Kasi wala pa yung mga subdivision niya yan. Halos lahat po ng every single household dito ay may alaga pong baboy. Nung araw po na wala pa yung mga subdivision niya yan. Yun po ang kinabubuhay ng mga tao dito. Kaya yan po. Santa Maria, Bulacan, alamin naman po yan. Marami pong baboyan dito, backyard. Yan. Pero, since dumadami na nga pong nakatira, so gumagawa po tayo ng mga pamamaraan din na hindi po tayo mangamoy. Una-una kasi isinasaalang-alang natin yung ating mga kapitbahay. And syempre, para sa atin na rin, para hindi tayo maireklamo. Yan. 'Di ba? Huwag na natin hintayin ireklamo pa tayo. Alam naman natin na magiging epekto niyan, kaya gumagawa na po tayo ng mga hakbangin para po hindi man po ma-eliminate is mabawasan. Kasi yung mga tao naman dito mga kabokals, naiintindihan naman nila yan. Kasi nga sabi ko nga, marami pa rin po nagbababoy dito. Naiintindihan naman po nila yan. Ang hindi lang nila maintindihan yan, pagka yung sobrang umamoy ka na. Yan, pag sobrang amoy ka na. Pero yung amoy guys, hindi po mawawala yan kasi ito pong lugar na to ay kilala po sa paghahayupan. Kaya lang kailangan po nating i-minimize ang amoy para po hindi naman po maging kalbaryo sa ating mga kapitbahay. Ayan. So ito nga po, maglalatag tayo ng ipa. Yan, para kasi nagbi-build up na rin yung ammonia. Mapapansin naman kasi ako napapansin ko na kasi na nagbi-build up na. Hindi naman po tayo kailangan magpalit ng ipa. Ang ipa naman po ay ina-apply din po yan. Buwan din po ang binibilang niya, lalo kung tag-init. Ito nga po, nung nag-start ako dito, wood shavings po ang nilagay ko rito. Pero ngayon, wala na, parang humalo na sa lupa yung wood shavings. Kaya po, medyo nagbi-build up na yung ammonia. Kaya ngayon, ay maglilinis tayo and mag-a-apply po tayo ng panibagong ipa. Ipa naman po ang ilalagay natin ngayon. Kung wala pong available na ipa, ay po pwede naman po yung wood shavings. Yan. So, since nakakuha tayo ng ipa, ay ipa. Kasi mas maganda po ang ipa, mas nakaka-absorb siya. Ayan. So, yun po ang aking ipapakita sa inyo ngayon. Ayan mga kabokal, so maglilinis muna tayo dito sa coop number 2, yung kinalalagyan ng ating mga 5 months old. Ayan. Linisan natin yung taas nila. Naging na nila to naging kama na nila. Kama. Hindi ko dati nanggal Nung una ang plano ko tatanggalin ko, kaya lang nakita ko nag-i-enjoy sila lahat dito sa taas Oo. Nayaan ko na lang. Yan Ipunin lang natin and then dadakutin natin yan.
Ito po yung mga pupo na nag-build up na. Ngayon, pagka may ipa na yan, mga kabokals, pagka naglinis tayo, kasama yung ipa sa tatanggalin. Yung lumang ipa, kasama yan sa tatanggalin natin. And then, palit ng panibagong ipa. Ganun pong sistema dyan. Yung ipa naman, mga kabokals, ang function niyan is para takpan yung mga pupo. Para takpan niya, balutan niya, para manatili siyang dry at ma-prevent po yung pag-build up ng ammonia. Yun naman po ang role ng ipa. And then para ma-maintain din niya po yung dry na flooring yung ipa. Kasi pagka lupa lang, nagpuputik yan. Lalo na kung yung painuman nyo tumutulo sa lupa. Yan. Matrabaho, yes. Yan talaga. Kaya mapapansin nyo mga kabokals, yung mga, ano ba ito tawag dito? Yung battery type cage, di ba? Napupondo yon yung pupo nila sa baba. Kaya yun, panay ang linis nun. Panay ang dakot nila kasi pag nagtagal pong nakapondo yung pupo, ay doon nagsisimula yung mabahong amoy. Kaya yung regular na nililinis talaga yung mga battery type. Yung kanilang ilalim. Yung iba nga na battery type merong panahod ng pupo. Automatic yun. May panahod sila. And then parang drawer lang yun. Parang drawer. Pinupull out nila ganyan. Ini-scrape out nila. And then balik yung panahod. Ganun ang sistema ng iba. Yung iba naman, sementado yung binabagsakan. Naka-cemented yung baba. Pinapala yun. Kanya-kanyang yung style. Pero ang lang doon, ang goal doon is maiwasan yung pag-build up ng ammonia. Which is may iwasan sa pamamagitan ng palaging paglilinis. Dito naman sa atin, since free range kasi siya, hindi lang naman sa isang lugar na iipon yung pupo. Pwera lang dito nga sa loob ng coop. So yung coop po ang ating nililinis palagi. Itong loob ng coop nila ang nililinis natin palagi. Yun naman po ang pagkakaiba sa battery type. So ito, papalain natin yan. Nakita niyo ba, mga kabokals? So, pinapala natin yan. And then sinasako natin. And then inilalagay ko to, may imbakan ako doon sa likod. Doon. Again, malayo sa kabahayan. Andun ang imbakan natin, pati yung mga pupo ng baboy. Kasi para sa konsepto ginagawa ko doon sa mga kulungan natin, pag nalilinis tayo, binabalis ko yung pupo nila, yung solid waste. Nilalagay ko sa sako. Para pag hinugasan natin yung kulungan, ang dumadalo lang sa labas is yung pinaghugasan lang ng semento. Walang halong pupo. Yung pupo kasi ay binabalis muna natin. Ayun po. Para makontrol natin. Kasi pag pinabayaan natin yung pupo ng baboy, umagos lang doon sa agusan ng tubig, mamamaho din yun. Kasi magbi-build up yung pupo nila sa sa likod eh. Kaya kailangan maisako siya and then hayaan na makompose. Naman yan eh. Makokompose na kahit nasa loob ng sako eh. Nakaimbak lang. Madidecompose na yan sa loob ng sako. Pagka na-decompose na yan, wala na. Wala nang mabahong amoy yan. Pagka na-decompose na yan. Ayan. So ngayon maglalatag naman tayo ng ipa. Ayan. Ito yung ipa. Ayan mga kabokals. Yung ipa. So
So ito ikakalat natin dito mga 2 sako siguro. Medyo maliit na naman to eh. Sa akin di mo natin kailangan kapalan. Ang idea lang is matakpan yung ano, matakpan yung mga pupo na hindi natin nawalis. Yan o. Mahal nung pagkakabili natin kasi ano, una-una nakiride nga lang tayo, nakiride tayo. At saka doon mismo sa Intercity ay mahal na rin talaga bigayan nila. Kasi nagpunta ako ron, 50 talagang bigayan. Ito, since nakiride tayo, may patong na 20 syempre. Yan. Sandali lamang gawin to mga kabokals, nga lang nakakapagod talaga. Kaya kung malaki ang inyong range area, yun talaga. Nakakapagod. Pero okay lang naman kasi minsan lang naman. Mas maganda kung may asintada. Kung may asintada yung inyong coop. Para yung pagtag-ulan, hindi siya papasukin ng tubig. Kaya lang sa atin kasi walang asintada to. Kaya yan ang isa magiging challenge ko pagkadating ng tag-ulan. Siguro magkakanal tayo. Paikot, kakanalan natin yan. Yung mismong coop sa labas para hindi pumasok ang tubig. Kasi again, mag-aamoy po na matindi yan pagka yan po ay nabasa. Pagka yung loob ng coop natin ay nabasa, hindi yung pupo nila ay basa din. Diyan po mag-build up yan. Kaya mga kabokals, gamitin natin ang walis. Yan again, hindi kailangan makapal naman. Pero pagka tag-ulan, mga kabokals, yan ang kailangan makapal. Kasi yung ilalim niyan, lalo na sa atin walang asintada, yung ilalim niyan ay namamasa eh. Yung lupa. So, kailangan medyo makapal. Pero sa ngayon na tag-init pa naman, okay lang yung medyo manipis. Yan, ito nga 2 sako nilagay natin. Alas ka muna rin. Yan. Itong ilalim ng hapunan na to, ito. Dito nagpupondo. Saka doon nga sa ano, sa isa yung mas mataas. Maswerte yung nasa probinsya. Oh. Halos ipamigay lang doon yung ipa, alam ko eh. Napakamura ng ipa ron. Halos hinihingi na lang nila doon. Ito sa atin eh, binibili pa talaga at napakamahal. Ayan oh, ang ganda pa tignan oh, mga kabokals. Diba? Maganda talaga pag ipa ang ilagay natin. So, oh, di ba? Yan na. Yan. Oh, yan na. Yan na pong itsura niya sa kabuuan. Di ba? Malinis tignan, ganda. And ito instantly nawala yung ammonia mga kabokals. Instant yan. Pagka yan po nalatagan nyo ng bagong ipa. Halimbawa, nag-build up ng ammonia sa inyong alagaan. Linisin nyo katulad ng ginawa ko. Latagan nyo ng ipa. Automatic yan. Wala nang amoy kagad yan. Kasi natabunan niya. Natatabunan na kagad ng ipa. Yung ammonia na nasa lupa. Ayan. Oo. Natin sa labas. So, ganyan po siya. Oo. So, tingnan yung mga manok natin. Pagka araw naman, is nasa labas sila. So, yung ibang time nila is na-spent nila sa
labas. Kaya lang pagkagabi kasi dito nga sila natutulog, so nagbi-build up po yung pupo nila, yung droppings nila. Kaya yung coop lang naman po talaga ang kailangan nating alagaan dyan. Yan po itsura ng ating coop number 2. So doon naman tayo sa coop number 1 sa ating mga thunders. Ayan. Ayan na mga kabokals, nalatagan na natin. So dito po ay apat ang ating nilagay dito kasi concentrated ang ammonia rito sa area na to. Dito kasi sila tutulog Ayan, kaya kinapalan ko dito. Ayun, wala na ako naamoy Ayan po. Ayan, so yan po naging itsura ng ating first coop. Okay na. Ito nagsisipag-itlogan sila pero hingal na hingal mga kabokals. Sobrang init kasi talaga. Napakainit. Yung inumin nila nasa sulok nga kasi iniiwas natin sa trajectory ng araw. Kaya doon natin nilalagay. Kasi pag dito, madudumihan ba? May may plastic. Ayan. Kung mapapansin nyo, yung bandaron ay wala na, hindi ko na nilagyan kasi walang pupo doon. Hindi sila nagda-droppings doon Kaya wala po masyado doon sa taas. Ito problema, may mga dumi ba. Ayan. So ayan okay na mga kabokals. So ito minomonitor po natin pagka naamoy po natin na meron medyo malakas na naman ng ammonia, ay palit po. Ganun po ginagawa natin dyan. And ito kung nakita nyo yung mga ipan na yan, kalaunan po ay mawawala yan. Either kinakain nila or humahalo sa lupa. So nagiging lupa na yan katagalan yung mga nilagay nating ipa. And then winawalis ko na lang yung mga top portion, tinatanggal natin yung mga top portion and then pinapalitan natin ng ipa. So yun po ang ating sistema. Ayan. Ayan guys, so natapos din natin yung ating task for today at nalagyan na natin ng ipa lahat. Ayan, so sana po nag-enjoy kayo and sana po nakakuha kayo ng tips kung paano po ma-maintain na yung or paano po mababawasan yung mabahong amoy ng inyong alagaan ng manok. Ayan. Bago tayo magtapos, shoutout po muna kay Jamie Cañete ng Liluan, Cebu. And shoutout din po kay John Yelo
ng Bacolod City. And syempre sa lahat po ng mga solid kabokal, shoutout po sa inyo lahat. And sa mga silent viewers ko po, shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po. Syempre sa ating kaibigan po na si Sir Boyet. Sir, shoutout. Ingat po kayo dyan. Ayan, so muli, ito ang yung Kabokals Farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap at higit sa lahat kumilos at siguradong uunlad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!